Nagpapasalamat lang kami dahil nung sinabi ni Wilson na nandito siya, sinuggest na niya na bakit hindi ninyo na lang hingan ng tulong kasi bakit hindi pa nakakausap. Buti pa yung driver na nahuli, nakausap ng wife yung driver. Pero hindi rin daw nila nakita si Ching, no? Tawag si Yan Ching ang pangalan nun. So Ching na lang ang tawag natin. Hindi pa rin daw nila nakita. Ako naman, siyempre kilala ninyo ako, pag may humingi sa akin ng tulong, and nakita ko naman na deserving, both yung family sa China tumawag sa akin, tapos si Noemi humingi din ng tulong. Tayo naman sa 50 years na anti-crime, being an anti-crime advocate and then victims advocate, pag humingi ng tulong at deserving naman, kailangan naman talaga pagbigyan natin. At ang hingi ko lang naman, yung impartial investigation. No? Kasi nga, nakakatawa kasi, number one, yung sinasabing equipment, pina-check ko, it's readily available sa Shopee at Lazada. I have no way kasi of verifying. Siyempre, ako naman, NGO lang. Nung nakita ko yung 16 na equipment, sabi ko nakakatakot naman to. Ano bang mga equipment ito? So, nagtanong ako sa expert. In-explain niya sa akin isa-isa yung function. No? So, sabi ko, I have no way of verifying. Ang sa akin, impartial investigation. Hindi kasi ang nangyari, trial by publicity agad. Hindi pa nga tayo nag-umpisa, trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. The company is a big company with clients in US, in Taiwan, in Australia, at internationally registered company. So magha-hire ba sila, magko-contract ba sila dito ng ganong company kung meron palang suspicion na may spy? No? Tapos ang embassy humingi din ng tulong sa akin. Kung espiya yan, will the embassy not distance itself? The embassy requested DFA for help, no? Kasi nung nagpunta sila sa NBI, ayaw iharap sa kanila. So humingi sila ng tulong sa DFL, sa DOJ for consular visits, to allow them for consular visits. Pero nung pinuntahan daw nila, ayaw daw ipaharap sa kanila. So bakit? So the embassy, kung may suspicion pa lang meron kayong spy, will distance itself. Yun yung mga conclusion ko. I'm not sure kung ako ba ay tama o ako ba ay mali. Pero ang sa akin, dapat sana impartial yung investigation. Yung pinagtataka nga ni Noemi, saan nanggaling yung PLA University? He is not even a university graduate. He's a vocational technical school graduate. No? Hindi, yung translation ng Chaoyang Vocational Technical School, hindi siya graduate ng PLA. Saan nanggaling yun? Kaya, as victims advocate, basta humingi ng tulong sa akin at nakikita ko naman talagang may basis, Unang-una nga, ang family mo, i-involve mo ba kung espiya ka? Hindi ba po protektahan mo yung family mo? Yung nanay at tatay na 70-year-old na may sakit, sila yung unang talagang kumontak sa akin, pati yung kapatid, no? Kinausap ako from China. Tapos si Noemi, may sakit siya, sabi sa'yo, pero lumipad siya from Zamboanga, kaya namin po sa attorney, kasi ang taas-taas ng lagnat ng anak niya. Ako rin worried, no? Kaya sabi ko, pupuntahan, iniwan lang namin sa katulong, we have to go back kasi dun sa, yung family. Tapos ang embassy, kung espiya yan, embassy will distance itself, no? Number 3, yung mga equipment, pina-check ko talaga, available sa Shopee at Lazada. Ako, I have no way of verifying those things, pero ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa isang expert, paki-check nga. Sabi niya, these are all available sa Shopee at Lazada.
Tsaka yun na nga, yung PLA University, graduate siya ng vocational school, not even university, no? So, yun yung gusto naming, mag-due diligence muna. At saka yung nakita ko kasi yung information, sinabi they waive their right to further investigation. Maawa naman kayo, bakit yung Pau lawyer naman? Dapat fair. Paano mo sinabi that the three will waive their right to further investigation? In-explain ba ninyo na dapat may karapatan sila na for further investigation? Kaya napilitan po ako, humingi na rin ng tulong kay Attorney Topacio, and in his graciousness, pumayag po siya na at least matulungan kami na magkaroon ng partial investigation. Tanggap sa akin po dito, kay Sir Benedict po, kay Attorney Topacio, kay Ma'am Teresita po. Maraming salamat po. Sa buong puso po ako nagpapasalamat simula sa aking pamilya po at saka sa pamilya ni Ching po sa China po. Inaano ko lang po na sana po mabigyan ng hustisya po yung asawa ko dahil hinahanap na po siya ng anak niya. Ilang araw na pong hindi nakakausap. Parati na nagtatanong yung bata kung nasaan na yung daddy niya. Wala po akong maisagot na tama. Nag-iisip na lang ako ng kung ano-ano. Nung last na ano ko is nasa mountain, hindi makontak yung daddy dahil nasa mountain. Sabi niya, daddy is nag-aano pa rin ng road, nag-survey pa rin ng road. Sabi ko, yes, no signal there. So, paano natin siya makakausap? Nung palipad na kami kahapon, sabi niya, tawagan na lang yung daddy niya kasi magiging masaya yon pagka nakausap siya at nakita siya. Sabi ko, hindi pa rin makontak. Sabi ko, tinawag ko, sige, ikaw tumawag sa daddy mo. O, di ba, cannot be reached? Sabi niya, hanggang kailan ko siya pwedeng makita? Sa akin, sa pamilya ko, at saka sa pamilya ni Ching sa China, nagpapasalamat ako ng buong puso kay Ma'am Teresita talaga. At sa Chinese Embassy po, na tumulong po na malawakan yung kasong ito. No? Hindi ko po alam, wala po ako sa posisyon para magsalita doon sa nangyayari sa ngayon. Pero isa lang po ang masasabi po, hindi po spicy Ching po. Na matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot pa ako sa kahihinat na ng anak ko sa school. Dahil sa media na lumalabas na spy yung daddy niya, ayaw ko pong maisip ng bata. Kasi yung daddy niya, yun yung hero niya. Tapos yan yung makikita sa social media later on. Yung anak ko, hindi po yan nag-gadget. Pero later on, yung mga kaklase niyan, maririnig kung ano yung mga pinagsasabi. Wala pong kasalanan yung asawa ko, yung anak ko po, linahanap po yung daddy niya. Sana po matulungan niyo po akong palabasin yung palabasin si Ching po. Alright, maraming salamat sa iyo, Ma'am Noemi. Yung inyo pong asawa ay sa ngayon ay nakakulong, ano? Tama ba? Nasa ano po, sa DOJ daw po facilities. Doon po sa Muntinlupa po. Yung driver po, yung nagbibigay sa akin ng info kung ano nangyayari. Last visit po niya kahapon po ata, hindi po daw niya po nakita yung asawa ko. Sabi ko, baka hindi na rin po kami kasi nag-uusap. Ang usap lang namin po, unang usap namin is January 19, 6:58 ata. Nag-usap 6:58 ng morning, tinawagan ako na maghanda ng damit, pagkain, konting pagkain, kasi nandun daw po nakakulong. Sabi ko, pwedeng makausap yung si Ching. Nung kinausap ko, sabi niya, don't worry, kasi alam kong mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala, ingatan mo yung sarili mo, yung anak natin, ingatan mo. Huwag kang mag-aano ng kung ano-anong iniisip mo. Kasi makakalaya ako, tutulungan tayo ng Chinese Embassy. Clear yung heart ko, yung puso ko na wala akong kasalanan. Tapos hanggang ngayon po, simula nung 19 po, wala pa rin po. Kaya po nandito na po ako.
Ngayon po, masama pa rin pakiramdam ko po. Nagkanda-binat ako dahil sa sobrang pag-iisip kung ano nangyayari po. Okay, yung inyo pong asawa, si Deng Yuan King, matagal na ba kayo nagsasama? Tagal na Gano'ng po. katagal na ba? Ilang years na ba? 2014 po. At may ilan kayong anak? Isa po. Isa lang. Opo, isa lang po. Okay. At kamakailan lang nga ay nahuli nga sa Makati, ano? Opo. At espionage siyang ano yata, di ba? Ang kaso. Attorney, available itong ano? Maliit po ang penalty ng espionage, even if proven. But in the meantime, kung magpa-file na ng information sa court yan, pwede naman pong piyansahan. Nagtataka lang talaga ako, nakita ko kasi yung mga litrato. Kasi noong siguro mga few years ago, I think around a few years before the pandemic, taga-better living kasi ako eh. Tuwing umaga, pag umaandar ako ron, meron doon isang sasakyan na merong camera both sides, umaandar, na-akos nga nung pulis. Nabalita sa amin yan. Yung pala, yung survey ng Waze. At that time, yung mag-uumpisa pa lang ang Waze dito, sinasurvey po talaga kasi nung mga navigational companies, lalo na yung self-driving car, mas accurate dapat yun. I'm not saying yun dahil hindi po natin alam. But our government should not discount that possibility. Baka naman innocent lang before trying to launch an international incident. Kasi, alam nyo, hindi lang po ganyan yan eh. If you accuse another country, especially one with which you have diplomatic relations, of spying, mabigat yan. Mabigat na accusation yan. Because unang-una, espionage is frowned upon by international law. You're not supposed to be sending spies. Pinagbibintangan mo na ng mabigat yan. May strain yung relations ng China and the Philippines. At hindi ko pinagtatanggol ang China, ngunit we belong to a community of nations. Global community na tayo. One should not lightly strain diplomatic relations with any country. Not America, not even Belgium, yung mga malalayo, because mas maganda, mas marami kang allies. Di ba? Dahil global na tayo ngayon eh. It leaves a bad taste in the mouth. Pag sinabi mo, ikaw nag-i-espiya ka rito. You accuse them of a belligerent attitude towards your country. Hindi po maganda yon. That is not only unsavory, it is quite clumsy pagdating sa diplomatic relations na basta akusahan mo na lang. Hindi bale kung magkalabang kayo noon, katulad ng Cold War, America at saka Russia, they keep accusing each other of spying kasi talagang magkalaban sila. Or North Korea and South Korea accuse each other of spying because they're still at war actually. Walang ano yan. Technically, they're still at war. Armistice lang yan. Kaya nga nagka-DMZ. So, if you do that, mabigat pong akusasyon yan. And then, to deny consular officials access to a citizen that is incarcerated in your own country, violation yan ng mga conventions on diplomatic relations. Mabigat po yan. Lalo na yung Geneva Convention on Diplomatic Relations. Pag ginawa mo yan, katulad nung ginawa ng Amerika dun sa vice chairman ng Huawei na pinaaresto ng Amerika sa Canada, you risk retribution. Babawian ka niyan. Because no self-respecting country is going to allow itself to be insulted without seeking retribution from your citizens in their country. Anong gagawing retribution ng China dyan? Kita ba, di ba, ang China noon, pinaaresto yung vice president ng Huawei. May mga negosyanteng Amerikano sa China, inaresto rin ng China. So these are the repercussions na tignan po natin. Parang amateurish kasi ang ating gobyerno na napapailing na lang po yung mga taong nakakaintindi. Very clumsy, very unseemly, very unwieldy, very amateurish. Ayun. Narinig ko parang gusto yata Hindi nga, ang nagtataka ako, partner, gusto mo assertive sa China. Ba't kinat mo yung budget ng Department of Transportation nasa ilalim noon ng Coast Guard? Bakit mo in-slash ng 15 billion yung AFP Modernization Fund, nilagay mo sa AKAP?
Anong gagawin mo? Yung binibigyan mo ng ayuda, yun ang pasusugurin mo sa West Philippine Sea. Kalokohan eh. Hindi ko maintindihan talaga. Saka Benedict, di ba? Yes, ma'am. Tayo talaga, pinoprotektahan natin ang ating mga OFW, mga Overseas Filipino Workers. Kaya ako rin, lumabas para tumulong dahil mga ninuno namin, OCW Overseas Chinese Workers. Kasama ni Yanqing, OCW yan. Contractor lang, hindi nga, sabi pa nila parang engineer, hindi. Contractor siya for the driverless car, no? Ako, sabi ko, carless, driverless car pala, self-driving, autonomous, self-driving. Tsaka yung company, chinek ko talaga, ang kliyente niya, taga-Australia, US, Taiwan. Kung may suspicion na ang company na yan, merong ganyang klaseng background, hindi makikipagkontrata ang US, ang Canada, Australia, Korea pa nga yata, and Taiwan. No? Yun yung nakita ko kasi international standard, lahat US allies ang mga kliyente. Yun lang ang sinasabi ko na due diligence, hindi yung trial by publicity. Kaya naman din ako napilitang lumabas kasi nga trial by publicity agad, ano? At humingi talaga ng tulong both family in China, si Noemi, tapos yung Chinese Embassy, kung pwedeng matulungan kasi hindi nila maintindihan bakit hindi nila makausap kahapon, at least yung driver na bisita ng asawa, no? That's a Sunday. So ngayon, iniisip namin yung bata muna asikasuhin namin kasi mataas ang lagnat at hinahanap yung nanay niya, tatay niya, so asukasin, then we will be going, no, para maganda yung suggestion ni attorney, sabi niya, baka sabihin na natin, i-file na para magbayad na kami ng, magpiyansa na, mag-bail na. Hindi ko lang alam kung mahinga ng napakalaki, mahirap lang taga-ipil lang ito, no? May naman yan, Tito Tessie, may bail bond guide naman yan. They cannot go beyond that. Halimbawa, ito yung penalty, ito yung piyansa. Ang medyo uncertain lang tayo kung ilang counts ang ipa-file nila. Kasi halimbawa, 30,000 ang piyansa, 10 counts naman, di 300,000. So, siguro naman, in that case, makakatulong naman siguro yung embassy. Kasi ganun yan eh. Opo, yun. Kasi kung iniisip ninyo, kasi may naman, uy, napaka-high price ng lawyer ninyo. Sabi namin, hindi. I'm doing this pro bono ha. Puro abono. Hindi, abono lahat. Always. No? Pero siyempre, makakahingi naman talaga kami ng tulong kung talagang deserving. No? Ang sa akin, due diligence talaga. Gawin nyo yung trabaho ninyo bago tayo mag-conclude, no? Kasi nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. In a country na marites is a national pastime, hindi natin kailangan mag-hire ng mga spy. Thank you po. Alright. Alam nyo nga, ito lang I would just Yes, like to add, a government agency imbued with professionalism would say something like this. We have apprehended certain individuals. We have reason to believe that they may be engaged in espionage activities. So, we will investigate the matter and we will keep you updated on further developments. Ganun lang.